Magandang umaga po sa ating lahat. Mayari po na batiin niyo ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ka pa sa umaga. And it's a wonderful thing to be in the house of the Lord. And hallelujah. Today is the fourth Sunday, ika-4 na linggo na we are talking about financial freedom. May mga nakalaya na ba? Amen. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Today, ang pag-uusapan po natin ay isang bagay na hindi itinuturo sa school, maliban na lang kung ikaw ay nag-major ng finance. And I wish that I have learned all the things that I have taught you in the last 3 weeks. I wish that I have learned that when I was still in high school in high school. Sana ay nakapagsimula ako ng maaga. And today, hindi pa huli ang lahat. The subject we are going to talk about this morning is also some kind of a taboo in church. Para bang hindi siya spiritual. And yet, one of the richest guys in the Bible, and his name is Solomon, talked about these things. And in fact, napakarami niyang sinabi patungkol sa yaman, kapirahan, at pagninegosyo more than any other book in the Old Testament or in the Bible. And so today, we are going to glean some nuggets from his wisdom. And so, let us read Ecclesiastes 11 verse 1 to 6. And ito po ang sinabi. Verse 1, send your grain across the seas, and in time profits will flow back to you. But divide your investments among many places, for you do not know what risk might lie ahead. When clouds are heavy and the rains come down, whether a tree falls north or south, it stays where it falls. Now farmers who wait for the perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Just as you cannot understand the path of the wind or the mystery of a tiny baby growing in the mother's womb, you cannot understand the activity of God, who does all things. Verse 6, plant your seed in the morning, keep busy all afternoon, for you don't know if profit will come from one activity or another, or maybe both. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay excited, Panginoon, sapagkat may bago kang katuruan para sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na mabuksan ang aming damdamin at kaisipan patungkol sa lahat ng ipinagkaloob mo sa amin ay gusto mong pagyamanin namin at kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala. Dalangin ko, Lord, na ang mga katuruan ito ay manatili sa puso ng bawat isa hanggang sa kanilang pag-uwi. At Lord, ang katuruan ito ay magiging bahagi ng kanilang buhay. Salamat sa araw na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, everyone would say, Amen. Investing is something that is not just financial. In fact, there are 3 dimensions of investing. Madalas, nag-i-invest na kayo ngayon, hindi mo pa alam, nag-i-invest ka na pala. Okay? Kasi madalas, ang iniisip natin na investment ay pera. Ay pag nabanggit ng investment, business, investing in business, investing in instruments, stocks, napakarami pang iba. Okay? Pagka sinabi natin investment, yun ang language ni Chinkitan. Hello? Yes. Hallelujah.
But alam niyo ba na before any other investments, the earliest investment that you always make that you are not aware of is called, in this particular dimension, is relational investment. Ano yung tinatawag na relational investment? Alam niyo, ang relationship kailangan mag-invest ka. Pag hindi ka nag-invest sa relationship, I tell you, lalo na malayo ka sa mister mo, hindi mo siya tinatawagan, hindi ka rin niya tinatawagan, walang investment. Okay? Sa relationship, kailangan ng investment of time, investment of right attitude, investment of kindness, investment of touch, investment of embrace, investment of saying I love you every morning, even if you don't mean it. Hallelujah. Yun ang tinatawag na relational investment. You make a premium every day. Tinatawagan mo siya every day, o kumusta ka na? There is hardly a day that I don't call Sister Leonor who is in the Philippines. In fact, minsan 3 beses kami nag-uusap sa araw, parang hindi ako umalis. Okay? So alam ko ang kanyang activity the whole day, alam din niya ang ginagawa ko every day, and then sometimes we just talk about nothing. Okay, minsan magtititigan lang kami. Okay? And then tapos magbibiruan, and that is emotional or relational investment. Hello? Yes. Now, secondly, mayroon tayong tinatawag na spiritual investment. Yes. Ang paglilingkod sa Panginoon ay spiritual investment. You will reap rewards when you serve God. You will reap rewards. God's favor is upon you when you do His will. When you pray, when you intercede, when you spend time with God, that is spiritual investment. Okay? Now, minsan, magaling tayo sa physical or sa relational investment and spiritual investment. Maybe you are involved in a particular ministry today. That is again another spiritual investment. Kanya lang, hindi niyo malaman ang problema ng OFW, hindi siya makaipon. Ang problema ng OFW, hirap siyang dumating dito, aalis siya na hirap pa rin. Okay? Kasi nga, walang knowledge about investing in the future. Now, when I was doing this message, iba-iba ang sinasabi ng mga scholars, iba-iba ang sinasabi ng mga komentarista patungkol dito sa sinabi ni Solomon from Ecclesiastes chapter 11 verse 1 to 8 pala ito, to 6 ba? Anyway, ang sabi ng iba, this pertains to all 3 dimensions. Okay? Kanya lang, ngayong umaga nito, ay pag-uusapan ko yung 3rd dimension, and that is the financial side of this particular passage. Now, una-una sa lahat, i-define muna natin kung ano yung investment. Kasi minsan, pagka nabanggit yung investment, of course, alam mo nang naisip mo kagad, kaya lang wala kang functional na definition kung ano ang ibig sabihin ng investment. Now, ang investment daw, it means sacrificing some money value. Okay? Magsasakripisyo ka ng a portion of your income in the present with the expectation of making a gain in the future. Maliwanag ba siya? So, magsaset aside ka ng, magsasacrifice ka ng a portion of your income, at tinuro natin nung nakaraang ilang linggo na 20% of your income should be for your savings. Okay? Yung 10, 20, 70. You still remember that? Yes. Say it with me. 10, 20, 70. Of course, alam na natin, 10% of your income belongs to the Lord. 20% of your income is paying yourself first. And 70% of your income belongs to your budget for the whole month. Now, in the order of preference, dapat nauna lagi yung 10, then pangalawa, yung 20, bago pa yung 70. Kaya hindi siya tinawag na 70, 20, 10. No? 10, 20, 70. Ganun ang order. If you break the order, it is to your own detriment na binake mo yung order.
Okay? And so, minsan din, naguguluhan tayo, anong pagkakaiba ng savings versus investing? Ang savings, short-term ang goal, emergencies. Okay? Nag-lay aside ka ng 20% of your income, don't put it all in savings. Siguro yung kalahati nun, put it in investing. Okay? Kaya it is kept in checking or savings account. Sa aking personal na pagsisave, meron akong checking account, meron akong savings account. Now, low risk, hindi siya risky, pero ang return is very low. Alam niyo, pagka naghuhulog ka sa BDO or sa Metrobank, napakalit ng interest. Minsan sa isang taon, kukunan ka pa ng service fee, mas malaki pa yung service fee kaysa sa interest. Kaliwanag? Kaya nga sinasabi nila, huwag kayong mag-ipon ng pera sa mga major banks. Put it in online banking. Paymaya, ano pa yung ibang mga GCash, kasi malaki ang kanilang interest rate. Hello? Okay? Now, my advice, kung mahilig kayo sa online banking, save up to 50,000 pesos on your online banking. Pagka sumubra pa dyan, ilagay mo sa iba. Okay? Kesa sa ilagay mo sa video. Maglagay ka lang ng maintaining balance dun sa mga major banks para hindi ma-close yung account mo. Maliwanag po ba? Bakit mahalaga pa rin ang major banks? Mahalaga pa rin ang mga major banks dahil pag nagpapadala ka, mas mainam na sa major bank mo siya ipadala. Pagdating mo sa Pilipinas, withdrawin mo, ipilit mo dun sa tamang pagkakalagyan. Ganun ang ginagawa ko. It's up to you. Now, low risk, low return, liquid. Ano ibig sabihin ng liquid? Ang pera hindi naman tubig, pero pag sinabing liquid, madali mo siyang kunin. You understand? Liquid and easily accessible. Pero pagdating sa investing, long-term goal siya. Dito pumapasok yung SSS. Lahat na may SSS, taas ang kamay. Hindi number lang, ha? Okay? Hinuhulugan talaga ito on a regular basis. Alam nyo, if there is anything that I want you to have before you go home is investment in SSS. Bakit? Kasi at least kahit nakapaghulog ka lang ng isang buwan, meron ka lang nataol pagka nantay ka. Okay, meron kang burial benefit. Okay? Napakahalaga. Lalo na mga babae kayo, meron kayong, kung may pag-asa pa, maternity benefit. Ang laki kaya ng maternity benefit ngayon, umabot niya yata ng 40,000. Ha? 70 na? Hamang mo yung 70? Okay? Okay. So, long-term goal. Now, kanina umaga, ginugol ko ang MP2. At yung MP2 ngayon, nag-release ng dividend na 7.12. Now, that is a lot. I am expecting na yung aking investment sa MP2 for the last 2 years, tutubo siya ng medyo malaki ngayon. Kaya, excited ako na umuwi. Kasi malaki ang investment ang investment dividend interest ng MP2. So long-term goal. So invested in 401k. Ano yung 401k? Sa US kasi yan. Yan yung SSS nila doon. Social Security Service. So ang tawag nila is 401k. High risk siya. Bakit siya high risk? Kasi alam mo na, kahit sa Pilipinas, may pagkakataon in the past na ginamit ng presidente yung fund ng GSIS, and sometimes itong SSS din. Okay? Hindi siya volatile. High risk siya pero high return din. Kaya always, mamaya, more on that later, I will talk about, even if it is a high risk, maaaring malugi, pero very, very far-fetched na malulugi ang SSS. Yes. Okay, billion ang pera nila ngayon. And so, left completely untouched. Hindi mo siya magagamit. Okay?
life insurance is a good investment, lalo na kung may investment side yung insurance na kinuha mo. Yung life insurance na kinuha ko, meron siyang medical rider. Na pag nagkasakit ako, meron siyang 5,000 daily na ibibigay sa akin, 5,000 pesos. Okay, maliit lang siya siguro sa panahon ngayon, but it doesn't matter. May investment side pa siya. Nag-mature yung isa kong life insurance, kinuha ko yung investment, naka 90,000 ako. Okay? 1/3 yun nang ibinayad ko. Hello? Hindi na masama. Intact pa rin yung insurance ko. Pag namatay ako, sabi ko kay Sister Lenore, may kalahating milyon ka. Okay? Eh, paano kung ako umauna? Sabi niya. Hindi ko bawa ako. Hindi ko siya na-insure for anyway. So, left completely untouched. Paliwanag na po ba ang difference ng saving sa investing? Now, gusto ko meron ka nito, meron kang savings, meron ka pang investment. Okay? Now, lahat ng may saving, taas ang kamay. Okay. Okay. More on that later. Now, Christians are God's delivery people. Alam niyo, tayo ay daluyan lang ng pagpapala ng Panginoon. Taga-deliver tayo eh. The more competent we are, the more trustworthy we are. Di ba sabi natin nung nakarang linggo, kung ito ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mas marami pang marami pang resources ang ibibigay sa iyo ng Panginoon kasi napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay. Ibig sabihin nun, bit by bit, i-increase ng Panginoon ang resources na ibubuksan niya para sa iyo kasi napagkakatiwalaan ka. It is a learning process. Okay? We are conduits of God's grace to others. Our eternal investment portfolio should be full of most strategic kingdom building projects. Sino ang mas nakapaglilingkod sa Panginoon na Kristiyano? Yung may pera o wala? May pera. Alam, kaya nga dapat baguhin natin yung ating mindset eh. Mas makakapaglingkod ako sa Panginoon pag marami ako pera. True. True or false? True. Kasi tayo mga Pilipino, bahala na si Lord sa akin. Yeah, bahala. Ay, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. Kanya lang, dapat gamitin mo yung wisdom na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ngayon pa lamang. Paghandaan mo na ang kinabukasan. Amen. Okay. Now, di pa tayo nagsisimula. Okay. Mahilig ako sa graph. Kaya ito yung graph ng buhay mo. Okay? Ng bawat isa sa atin. Now, dito ka nagsisimula, 20 anyos. Yung 65, retirement yun eh. Eh, meron nga iba, mas maaga pang nagre-retire, di ba? Kasi wala nang maibuga. 45 pa lang, wala nang paltado na. Okay? Sana hindi mangyari sa'yo, makaabot ka nun. Dito naman yung dulo, lifetime. Now, tingnan nyo ito, from 20 is the starting of your working life. How many of you? Ako, mas maaga pa dyan. Okay? 16 pa lang ako, may mga na ako. Working student ako. I paid my way to college. I graduated na nisang kusing walang binigay sa akin si tatay. Okay? And so, working life mo yan. Marahil ikaw ay nandito na. At the middle of the peak. Ano? Saving, ito yung part na dapat magsisave ka. And pagdating dito, dapat mayroon ka ng wealth. At pagdating ng retirement mo, lahat ng mga yan, pabulusok na. Bakit? Yun na yun ang panahon na gagamitin mo at kakainin mo yung inipon mo for a lifetime of working. Maliwanag po ba? Amen. So dapat pagdating dito, kung pwede lang may bahay ka na, kung pwede na lang may bibingan ka na, kung pwede lang may ano na yung iyong
yung iyong retirement fund is already secure. You understand what I'm saying? Napakarami mong dapat paghandaan. Am I giving you a big burden this morning? I tell you, it's yours. Mas mabuti na ngayon mo pasanin yung burden kaysa sa kung ikaw ay uugot-ugot na. You understand? Okay? And so, pagdating dito, papulusok, this saving, ang sabi ay, inuubos mo na yung savings. Okay? Nasa na, hindi pa darating yung 65. How many of you tatagal ka dito ng 65? Amen! Pero may ba nagsasabi, hanggang gusto ako ni Amo, dito ako. Amen! Kapatid, huwag kang ganyan. Okay? Para bang wala ka ng pag-asa sa Pilipinas. I tell you, lagi kong sinasabi ito, tatanda at lilipas din ikaw. Amen? And so pagandaan mo mga bagay, this is your life in a nutshell, in a graph, in a statistical graph. Okay? Now, in the Word of God, these are principles na sinabi sa atin ni Solomon kung paano tayo nag-i-invest. Okay? Are you ready? There are 5 things I want to share with you today. So, medyo abutin tayo ng alauna. Okay ka lang? Nagagahan ka ba ng maayos? Okay. Number 1, paano nga ba nag-i-invest? Ano yung mga principles na sinabi ni Solomon? Unang-una sa lahat, you need to act with audacity. Say the word with me, audacity. Now, ano yung audacity? Ang ibig sabihin mo ng audacity, daring ka. Okay? Naintindihan niyo ba yung kasabihan na no guts, no glory? Kung wala kang boldness, walang glory. You must have guts. Okay? Alam niyo, mas nagtatagumpay yung may guts kaysa sa yung, hindi niyo manapansin minsan, ang amo mo, ayaw mo kung totoo ito o hindi, sa buhay mo, yung amo mo hindi pa nakagraduate ng high school. Ikaw graduate sa UP or sa universidad. Okay? Pero mas mayaman siya kaysa sa iyo. You understand? Lahat na totoo ito nasa kamay. Yes! Yeah? Mas mayaman siya. Naglilingkod ka sa kanya. Kaya sometimes it is not just about education. It is about guts. You understand? Yes! It is about boldness. It is about confidence. And it is about behavior. Kaya napakahalaga ng behavior natin patungkol sa pera. Tingnan nyo yung amo mo. Siguro mas magara pa ang mobile phone mo kaysa sa kanya. Okay? Hallelujah. Sana naman hindi. So sabi dito, ang text na binasa natin is one of the most enigmatic. Ano bang ibig sabihin ng enigmatic? Yung bang misteryoso. It is an enigma kasi minsan mahirap siyang intindihin kasi figurative speech siya eh. Sabi dito, ipadala mo ang iyong mga palay, grain, across the seas. Ano ibig sabihin niya? Noon, alam nyo, ang Israel is an agricultural country or place. Yes. And one of the commodities that they use is grain. Okay? Wheat. Now, kung ibebenta niya yung wheat doon lang sa lugar nila, minimum price. But if you put it in a ship and let it sail on another place na mas maganda ang presyo, sabi niya, kikita ka ng mas malaki, profit will flow back to you. Malinaw? Amen! Ganon din ang investment. Actually, he is involved in trading. Okay? You trade this commodity in another place so that it will bring more profit. Ngayon, hindi ko sinasabi sa inyo na magnegosyo kayo dito sa Hong Kong or whatever. No.
But there is only one instrument that you can do meaningfully dito sa Hong Kong. Habang nagtatrabaho ka, mag-ipon ka. Okay? Put 20% of your income, which is about $1,000, put it, 50% noon, ilagay mo siya sa MP2. Okay? And then 50% ilagay mo sa SSS and insurance. Alam niyo ba, kahit na 500 pesos lang, may insurance ka na. Yung health insurance. Now, okay naman ako dito, Mas Lord, pag nagkasakit ako dito sa Hong Kong. Hindi yung Hong Kong ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin pag uwi mo sa Pilipinas. Yes. Maliwanag? Okay. Set your grade and in time, profits will flow back to you. Now, I'm always challenging you. Na as an OFW, you can save 1 million pesos in the next 10 years. How are you going to do it? Ito na. Save 1 million pesos in 10 years by depositing 78,000 pesos. Hindi yan Hong Kong dollar. Baka magulat ka. Annually, every year to a time deposit with 6% annual rate of interest. Na wala pong 6% ngayon akong nakikita na time deposit sa Pilipinas. But MP2, sinabi ko na sa inyo kanina, mas malaki pa sa 6% na sinasabi dito. 7.12. Paliwanag? Okay, look. Paliwanag natin kasi baka maduling ka. Yearly savings of 78,000. How much is that monthly? That is, yung 78,000 is 11,000 Hong Kong dollars. So, 1,000 per month siya. So, sa inyo naman, sa marami sa inyo, maliban lang kung single ka, kaya mo yan. 1,000 Hong Kong dollars a month. True or false? Lalo na kung walang umaasa sa iyo, kaya mo yan. Now, kasi wala namang ibang investment institution na paglalagyan mo ng pera na kikita ng 6%. Ngayon, ilagay mo siya sa MP2. Kasi on yearly average ng MP2 sa pag-ibig fund is 7%. Hello? Okay. Now, pag naglagay ka ng 78,000 or 1,000 per month, that is 7,000 pesos, right? Now, ang total deposit mo at the end of the year is this one, 78,000. Now, percent rate, 6% lang. Alam mo kung magkano ang annual interest? 4,680. Unang taon yun. Naging yung 78 mo, naging 82,680. Sa susunod na taon, deposit ka ulit ng 78. Kasi annually siya. Di ba? Habang nandito ka sa Hong Kong. Now, I'm sure, pag nasa Pilipinas ka, mahirapan ka mag-ipon ng ganyan. Pero kung nandito ka, makakaipon ka. Okay? Hello? Huwag mo lang akong titigan. Pag-yes ka. Okay? Now, i-add mo yung balance mo na 82,680. So, yung 78 plus 82,000, naging 160 na. Now, ang annual interest mo na ngayon is 9,640. Ang total balance mo for the second year is 170,320. Now, repeat that in 10 years. 2028. 8 years na lang ito di ba? Yeah. So, on the 8th year, meron ka ng 981,485 and 43 cents. Magkano ang naihulog mo lahat? 917. Ang annual interest na tinanggap mo? 279,485. Hindi na masama. Amen. Lahat ng gustong umuwi sa Pilipinas na mayroong 500,000 pesos. Amen. Gusto ko itaas mo ang kamay mo. Yung iba ayaw nyo? Kahit naman
enthusiasm, wala ka. Okay. Now, yung iba alam ko meron na, kaya hindi nila itinasang kamay. Okay? Siguro kaya nga hindi mo itinasang kamay mo, meron ka na. Anyway, gawin mo siyang 1,000,000. Yes. Doable ba siya o hindi? Yes. Oh, bilis! Kaya ngayon, sasabihin mo sa akin, Pastor, hindi mo kasi alam ang kalagayan ko sa buhay. Hallelujah. Kapatid, pare-pareho lang tayong lahat na nagsisimula. Amen? So, kung hindi mo, inaakala mo na yung 1,000 Hong Kong dollar na isa-set aside mo sa savings, pupunta lang sa MP2. Huwag naman. Kahit nakalahati lang, 500. Ilagay mo siya sa MP2. Yung 500 na iba, ilagay mo sa SSS. You understand? And then, maglagay ka ng kaunti sa health insurance na may investment. Now, pagdating ng ikawalang taon, hindi ka nakakabahan umuwi. Yes. Okay? Hindi ka na mag-iisip ka ng gagawin kapag at least meron ka na. Okay? Hindi siya, I have to tell you, hindi siya answer for everything. Eh, kesa sa wala ka talagang hinaharap. Amen. Wala kang matudukot. Go. You understand? Yes. Okay. So, sabi ng salita ng Panginoon, dishonest money in Proverbs 13 verse 11, dishonest money dwindles away. Ibig sabihin, dwindles away. Nawawala lang. Nawawala lang. But siya raw na nag-iipon ng pera, little by little. Hindi sinabing plenty by plenty. Little by little. Okay? Paunti-unti. Kaya nga sinabi ni Albert Einstein that compound interest is a wonder of the world. Bakit? Kasi yung interest mo ng first year, magkakaroon ulit ng interest. Amen? If you gather money little by little, it will make it grow. Hallelujah. Kaya tayo ay tinawag na steward. Ano yung steward? Hindi flight steward, ha? Okay? Tayo ay tagapangasiwa. Tayo ay manager ng lahat ng pagkakataon, ng lahat ng talento, ng lahat ng gift. Okay? Kaloob of every resource, of everything that God has given you. Opportunities, open doors, your salary, everything. Dahil sa Panginoon na tayo ay maging steward. Okay? Tagapamahala. Steward lang tayo, kapatid. And I tell you, if you are going to be a good steward, you will experience the joy of being financially free. Kasi mas magaling magpasahod si Lord kesa sa employer mo. Amen. Amen? Mas magaling siya. The Lord has opened a lot of vistas for me when I learned these things many years ago. Okay? And God has given us this thing, choose wisely what you do today. So first things first, act with audacity. Huwag kang natatakot. Okay? Ang pinag-aalalaanan mo, sarili mo. Bakit takot ka sa sarili mo? Minsan, itong sinasabi nilang dishonest money, we are actually dishonest with ourselves. Kaya hindi tayo makatotohanan sa ating sarili. Pero pag makatotohanan ka sa sarili mo, alam mo na ikaw ay in a very precarious situation because your time here is just fleeting. Yung panahon na nandito ka, panandalian lang. Sa isang kisap mata, uy! Akala nyo, sa isang kisap mata, naka 30 anyos na ako dito sa Hong Kong.
tanda ko pa noon si Joan, 7 years old or 8 years old. Okay? Ang unang picture namin, nakayapo siya sa hida ko. Nagpa-picture kami dun sa stage ng church. Ganun pa siya kaliit, parang si Jasmine. And now, may apo na ako. Okay? Now, anong nangyari nung the last 30 years? Napakaraming nangyari. Okay? Lagi kong sinasabi niyo sa inyo, marami pumupuri sa amin pagka bumibisita sa bahay namin. Ang ganda ng bahay niyo! This must have cost millions. Sabi ko, hindi naman, kaya lang, this house did not happen overnight. This house happened the last 36 years. Bakit ko sinabing 36, hindi 30? Kasi, yung time na nandun kami sa Papua New Guinea, hanggang dito, 36 years na. 6 na taon sa Papua New Guinea. Okay? Mga kapatid, kailangan mo ng guts. At ang guts na yun, nanggagaling sa Panginoon. Amen. Okay? Now, you need, this brings us to number 2. You need to thrive in diversity. Say the word with me, diversity. Diversity. Kanina, audacity. Kailangan mo ng guts, kailangan mo ng bravery, kailangan mo ng courage. Okay? Ngayon naman, diversity. Ano ibig sabihin ng diversity? Narinig mo naman yung sinasabi na, do not put your eggs in One basket. Okay. Bakit? Naintindihan niyo ba ibig sabihin no? Yes. Yes. Kasi yung laging mayroong bulok na itlog. Anong gagawin ng bulok na itlog sa maraming maayos na itlog? Hahawahan niya. Maliwanag? Kaya i-distribute mo yung egg sa different baskets. Maliwanag? Now, here. But divide your investments among many places, for you do not know what risk might lie ahead. Alam na natin lagi, may risk. Sino makapagsasabi na may gera ngayon sa Iran a year ago? Wala. Sabi yung sinasabi yung, even the whole world, the world leaders are thinking, Donald Trump is going to be a foolish president and he's going to attack Iran. But he did. You understand? Now, because of that, we are in a risk. Bakit? Ay, ang taas na ng gasolina ngayon. At pagtaas ng gasolina, tataas lahat. Okay? So, dahil hindi mo alam kung ano mangyayari in the future, do not put your earnings, do not put your savings in one account only. Okay? Kailangan i-diversify mo siya yung mga investment mo. Yes. Kaya nga marami akong sinasuggest sa inyo eh. Okay? Pagka nagsisaving ka sa video or sa Metrobank, hindi kikita yung pera mo. Pero pag uwi mo sa Pilipinas, punta ka sa isang cooperative. And I'm always endorsing cooperative kasi pagka naging member ka ng cooperative, co-owner ka ng cooperative na yon, kikita yung dineposito mo na pera ng mas malaki kaysa sa bangko. Para din siyang MP2, 6% minsan. Okay? Kaya lang safe yung pera mo. As of the moment, I am involved in 4 cooperatives. Dinistribute ko lahat yung pera ko kada magpapadala ko ng pera sa Pilipinas. And by the way, kailan ka mas magandang magpadala ng pera sa Pilipinas? Kung ang exchange rate mataas o mababa? Mataas. So, you have to take the chance. Kung meron ka rin lang ipon dito, pag mataas ang exchange rate, ipadala mo. Huwag mo ipadala sa Western Union. Okay? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kasi pag pinadala mo sa Western Union, may kukuha na tao nun. Di ba?
baka hindi makarating sa savings mo. Right? Okay. Wisdom lagi. Wisdom, di ba? Di ba? Kayo na magsabi kung sino yung tatanggap nun. Okay? Because you do not know na what risk might be ahead. Now, sabi ko, don't put all your eggs in one basket. Diversify your investment for a stronger portfolio. Ano yung portfolio? Okay? Yung portfolio ay parang bagyo noon eh. Pero pag sinabing portfolio in a financial sense, ang ibig sabihin nun, different investments. Okay? So, pagka financially sabi ka na meron pang maraming investment, merong bonds na tinatawag, merong UTF, Universal sa stock market. Okay, merong mutual funds. Now, I do not suggest that you go into there. Maybe if you can think about it later, saka ka mag-invest doon. Merong tinatawag na real estate investment trust, which I am really thinking of entering into in the future. Now, in the Bible, tingnan nyo ito ha, in Proverbs 31, si Solomon is exalting a certain virtuous woman. Okay. Ito ang ginagawa ng virtuous woman sa Proverbs 31. Meron siyang real estate. She considers a field and buys it out of her earnings. She plants a vineyard. Ano ibig sabihin ng virtuous woman? A wise woman. A woman of virtue. Okay? Sana ikaw ito. Alam mo, na uuwi ka. Ano ang pangarap ng isang Pilipino na magkameron? Unang-unang sa lahat. Okay? So, kahit na kailangan mo stay dito sa Hong Kong ng matagal bago ka magkameron yan. Hindi lang kung meron ka nilang foresight or you can start. Kaya nga maganda na maging member ka ng Pag-ibig because it is easier to have a house via Pag-ibig than any other. Yes. Okay, pwede mo siyang bayaran ng unti-unti. At pag member ka doon, mayroon ka rin dividend na tatanggapin habang nagpabayad ka. Maliwanag? Okay. Now, she considers the field and buys it out of her earnings. Kaya mahalaga na may trabaho eh. Ang trabaho mo, kaloob ng Diyos sa'yo. That is your potential to buy anything. Now, she plants a vineyard. Now, doon sa amin sa bahay, ewan ko ba itong mga Pilipino, si Sister Leonor, mahilig siyang magtanim. And so yung aming moringa, ano nga yung moringa? Malunggay, okay. Yung malunggay, napakagaling tumubo. Itutusok mo lang yun sa lupa, pabayaan mo na siya, huwag mo na siyang diligan, tutubo yun. Ay, nakuksok siya ng marami doon sa harap ng bahay namin. Buong bayan kumukuha na ang malunggay sa amin. Minsan hindi na lang papaalam. Puputulin na lang yung Okay? Kasi nga nasa harap ng bahay namin. Right? Now, bakit hindi mo na kailangan tumawid ng kalsada para magkaroon ka ng malunggay sa Pilipinas? Kumuha ka ng isang tangkay, tusok mo sa lupa, tutubo yun. Kaya kung hindi ka virtuous woman, hindi mo gagawin niya. Alright? So here is a virtuous woman. She considers a field and buys it out of her earnings. Paano siya nag-i-earn? Number 2, she is also involved in trading. Ano yung trading? She sees that her trading is profitable. Her lamp does not go out at night. In her hand, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. So siya ay naggagansilyo. Gumagawa siya ng mga sweater or whatever.
ibinebenta niya, that's trading. One of the best way to earn money today is selling. Amen? Kung pwede mong dalhin yung Pindodo sa bayan ninyo, pinakamainam na negosyo yun. Kung may prangka. You understand? Hello! And then, number 3 says, she makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. You need to understand that this is a Middle Eastern country. A sash, yung nilalagay dito, is a symbol of affluence and authority. So, ang kanyang mga customer, mayayaman. Ano? Kaya nandito ka pa lang sa Hong Kong, iniisip mo na, anong gagawin ko pag uwi ko sa Pilipinas? Okay? Lagay mo sa notebook mo, age today, 35. Okay? How many years in Hong Kong? Lagay mo doon, 10, 15 years. Okay? Target savings. And then, what am I going to do in the Philippines? One of the investments I want you to make is invest in yourself. When I came to Hong Kong, one of my dream ko na ito nung high school pa ako. Kasi meron akong hinahanga na administrative vice president ng college namin. Pangalan niya ay si Dr. Cesar Sabula. He's already gone to be with the Lord. And ideal man ko siya. Sabi ko, pagdating ng panahon, magiging doktor din ako. Okay? And so I started investing in education. Okay? Siguro, alam niyo ba na way back in 2007, year 2000, I started going to school again in the seminary dito sa Hong Kong. You know how much I paid for my master's degree? 50,000 Hong Kong dollars. Master's lang yun. Okay? Saan ako kumuha ng pera na binayad? Tumulong ba church sa akin? Hindi. I paid it with my own savings. Okay? Ang ginawa ko, instead na magbayad ako, nakiusap ako dun sa registrar, babayaran ko siya ng monthly kesa sa quarterly. Sabi ko, hindi ko kaya magbayad ng quarterly. I'm going to give you a post-dated check for the next 12 months. 2 taon yung master's degree. So I made a 24 checks. Cheque. Praise the Lord, wala namang tumalbo. Kada buwan nagbabayad ako ng more than 1,000 Hong Kong dollars. Noong panahon yun, ang sahod ko pa noong panahon yun is just 8,000 Hong Kong dollars. Okay? Tipid kami ng unang panahon yun. Kasi nag-i-school si Joanne sa Delia. Monthly payment namin sa kanya is about 1,500 something. Hindi pa kasali dyan yung baon, yung bus, yung ano. And nakatapos ako. The following, pagkatapos ko ng master's degree, sabi ko, I'm going to take my doctorate degree, another 50,000. So, ang capital ko is 100,000 Hong Kong dollars. Multiply that by 7 na lang ngayon. 700,000 pesos. Nalugi ba ako? No. Nabawi ko na pa siya. Bawing-bawi na. Amen. Amen. Invest in yourself. Nandito ka pala, kaysa sa mag-scroll ka ng mag-scroll, mag-aral ka na ng skill. Ano yung hilig mo? Mag-aral ka.
Marami na ngayong courses online na libre. Did you? Yes, kahit pedicure. Yeah. Kesa sa wala kang gagawin, gagalaw ka na naman pagdating mo sa Pilipinas. Yes, na. Hindi habang buhay. Baka mamaya pag-uwi mo, terminated ka na. Okay? Maraming nangyayari ganyan. Okay? Hallelujah. So, tularan natin yung virtuous woman. Let us engage in real estate. Kung ayun ang pangarap mo magkabahay ka, ay gawin mo na kaagad siya. Ngayon pa lang, pag-isipan mo na how it is going to come true. Number 2, trading. You must sell something. Amen? Now, selling does not always involve tangible things. Okay? The moment you prepare yourself, may skill ka. Alam niyo, pagka magaling ka sa isang bagay, the world will come after you for your services. Hello? Kung wala kaya akong title ngayon, papansinin ako pag uwi ako sa Pilipinas. I think so. You understand? Now, there are 3 types of income. Are you still with me? Okay. Yung first type of income is active. Yan ang ginagawa niyo ngayon. May income ka. Every end of the month, at least every month may tinatanggap ka. Okay? Now, income earned through working, you trade your hours for money. Yung oras mo. Kaya, kapatid, ingatan mo ang pera mo. Nandiyan ang luha, awis, at sleepless nights. Amen? So, ingatan mo yung pera mo. Napakalaki. Napaka-precious niya, di ba? Huwag mo ipagpalit sa panandali ang bagay lamang. Amen? Ingatan mo siya, ipunin mo siya. Hallelujah. At i-distribute mo siya with intelligently so that you will survive in the coming years. Okay? Now, second is portfolio. Now, ito na yung capital gains from financial assets, stocks, bonds, SSS, all those. Kaya lang ayaw mo pusukin mo yung stocks at saka bonds kasi it takes a lot of learning to do that. Yes. Okay? Kahit mutual funds, I am not endorsing mutual funds. You put your money at risk. Now, itong tinatawag na passive, this is something that you can be. Cash flow owning assets. Nagkakaroon ka ng dividends, royalties, rent, your asset produce income. Okay? Kahit na yung income na yun ay nagagaling sa something that you bought. Okay? Like ko na bumagit sa inyo, pero alam nyo, nung 1998, when we first put up our house in the Philippines. No, hindi siya 1998. 1996 kasi 91 kami pumunta sa Papua. 96. Noong 1996, napakalayo ng bahay namin sa main pipe ng water supply. I think mga 500 meters. Yung panahon yun, ikaw magbabayad ng tubo. Gagastos kami ng malaki. Yes. Para lang magpakabit ng tubig. Kasi kami pa lang ang bahay doon sa lugar na yun. Okay? Now, sinadya ko na nasa liblib siya kasi mura. Maliwanag? Amen. Alam mo, I only bought that piece of land in 1996. 1994 ko siya binili. That was 850 square meters for 50,000 pesos. Bargain? Yeah, it's a bargain. Kaya alam mo lang titulo. Ako na ang nagpatitulo. Okay? So, for 50,000 pesos, akalain mo ang gagastusin ko para lang maglagay ng tubo pupunta doon, halos 20 mil. Sabi ko, wag na.
Yung 20 mil, ininvest ko siya sa isang water pump. Okay? Nagpahukay ako ng balon. Yung ano? Deep well, 200 meters above the ground, down. Ang ginastos ko, mga 28,000 pesos. Okay? Now that was 1996, di ba sabi ko? 1996. 98. Anong taon na ngayon? 2025. 2026. Okay. Pardon. 2026. Now, mga ilang taon na siya? 30 years. More than 30 years na. More than 30 years na akong hindi nagbabayad ng tubig. Magkano ang sigil sa tubig ngayon? 200 to 300 pesos, right? 400. 400 na. Eh, pagpalagay na lang natin simula noon kasi 200 lang noon eh. 200 to 300. Bawi na ba ako sa 30 mil? 28,000 na ginastos ko? Bawi na. Nagbabayad na sa akin yun. Ngayon. Hanggang ngayon doon pa rin kami umiinom, naliligo. Everything. Pero nung panahon na nagbayad ako ng 28,000, nanginginig yung kamay ko, Panginoon, ang laki, ang mahal. You understand? Pero ngayon, bali wala na ang 28,000. Maliwanag. Kasi kung nagbigay ng wisdom, si Lord pa rin. Kaya, mga kapatid, lagi ang investment is something that goes this way. Huwag mong kakalimutan si Lord. Siya ang magbibigay ng wisdom sa iyo. Okay? And para na akong silang plaka, patawarin niyo ako, wala ko ibang maibigay na halimbawa sa inyo, hindi yung sarili ko. Sino nagbigay sa akin ng wisdom na maglagay ako ng solar panel sa bahay? Si Lord. Okay? Umastos ako ng 300,000. Sabi ng iba, wow, ilang sasakyan na yan, na down payment. Tingnan na ngayon. Sino ang nagturo sa ngayon? Ang lahat ng may sasakyan. Bakit? Magkano na ang gasolina ngayon? 90 pesos na. Yes. Yung sa bayan namin, 90 pesos na ang litro. Hello? Tataas na rin daw, nag-abiso na ang electric company dun sa amin. Nag-abiso na natataas ang electric bill. Bakit? Kasi gasolina ang ginagamit nila. Yun isa? Samantalang ako, ang binayaran ko na electric bill noong nakaraang linggo ay 181 pesos. Dati, ang binabayaran ko mahigit na 4,000, 181 pesos na lang ngayon. Nasa 2 taon na ako, bumalik na sa akin is almost 90,000 pesos. Yung 300 na ginastos ko minus 90, 210 na lang. 3 years pa, bawi na ako. Maliwanag? Yung solar panel ko is going to last up to 30 years. That is investing. Passive. Natutulog ako, kumikita yung pera. Natutulog ka, yung MP2 mo, sumalago siya. Money is now working for you. Hello? Pero paano ka mag-i-invest kung wala kang ipon? Pastor, mag-aasawa naman ako ng taga-Macau. Macau talaga? Sana nga kapatid, sana nga. Kanya lang, ako lang kasiguruhan yan. Mas risky yan na investment. Kung matatawa pa na investment yan. Now, dito na tayo. Number 3 na tayo. Okay ka pa ba? Pwede ko na siyang itigil ngayon. Wag? Okay. Third, embrace uncertainty. Kailangan iapusin mo ang uncertainty. Huwag kang laging negative. Nakalagay dyan sa ibaba, que sera. Ano yung ibig sabihin ng que sera? Whatever will be, will be. Kung anong mangyayari talaga siya.
Kaya, embrace uncertainty. Lahat ng bagay sa mundo uncertain. Okay? Lalo na dito ka sa Hong Kong, uncertain. Ang family mo sa Pilipinas is uncertain. Okay? Hindi ko sabing magkakahiwalay kayo ng asawa mo, pero malamang. Yes. Nangyari na. Nangyayari hindi. Nangyari na. Nangyari na. Nangyari Yung na. inaasahan mong anak na makakagraduate, tapos suddenly na hindi na asawa na buntis. Nangyayari hindi. Kaya lang nandito ka, you have to embrace that. Hello? Hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord. Kanya lang, the future is not something that you can say, this is what is going to happen, or that is what is going to happen. It is always uncertain. Maliwanag? So, sabi diyan, when the clouds are heavy, pagka ang clouds daw ay puno na ng tubig, mabigat na siya. The rains will come down. Whether you like it or not. Kahit nasabi mo pa, in the name of Jesus, the rain, do not pour out. Na minsan nangyayari sa kapangyarihan ng Panginoon. But hindi lagi. You understand? Whether a tree falls north or south, it will stay there where it falls. Now here is the truth. Ang magsasaka raw na nag-iintay ng perfect weather will never plant. Okay? Walang perfect weather. Wala ring perfect guy. True. Yes. Okay? Para sa mga dalaga, kung nag-iintay ka ng perfect guy, Wala. tatanang dalaga ka. There is no such thing. Yes. Walang perfect weather, walang perfect guy, walang perfect na trabaho. Yes. Walang perfect na employer, Yes. walang perfect na pastor. Yes. Farmers who will wait for the perfect weather never plant. If you will watch every cloud, you will never harvest. Amen. Kung lagi ang sasabihin mo sa akin ay, Pastor, hindi pa panahon ngayon. Huwag kang mag-alala, pagka naipatayo ko na yung bahay ko sa, magkukumit na ako sa church. Hindi mangyayari yun. True. Makakasampung taong ka na lang dito, hindi ka pa rin magkukumit sa church. True. Napakarami mong alibay. True. You understand? So, pag sinabi mo sa akin, Pastor, hindi pa ngayon ang ideal time para ako'y mag-imon. Isa lang ibig sabihin nun, hindi ka talaga makakaimon. Because there is no time to save. The time to save is now. It is not tomorrow, now na! Okay? Now in another text, ganito ang sinabi, those too lazy to plow in the right season will have no food in the harvest. Palitan natin yan. Gawin natin Aquino translation. That is the New Living Translation. Aquino translation. Those who do not save in the right season, and this is your season for saving, will not have any cash in the future. Kaya dapat proactive tayo eh. Ngayon na, kapatid, ngayon na. Okay? Huwag kang mayabang pagsahod na. Okay? Medyo tatayo-tayo ka dun sa patingin-tingin doon sa alahas. Hindi ka bagay, kapatid. Gusto ko lang nabigyan ng gift ang sarili ko, no? Pwede naman. Once in 6 months, yes. Pumili ka ng bagong attire, bagong
istida or piliin mo yung pabango kahit lang ikaw lang ang aamoy. Okay? Or bilhin mo yung bag na gusto mong bilhin once in 6 months. Kaya lang, kahit na 1 in 6 months, kung DKS mo naman ang bibili mo, ubus ang 1 taon mong sahod. Maliwanag? Ito na. Noong March 6, 2026, just last week, ito na ang oil prices may surge past 80 for diesel, 70 for gasoline. Yung last na balita na sa akin ni Sister Lenore, 90 na lang. Wow. Okay? Praise God, hindi ako bumili ng sasakyan. Amen? Hallelujah. Now, kailangan natin ng faith, even in our finances. Faith is taking the first step, even if you cannot see the whole staircase. Kailangan mo lang na umakyat ng isang bahagdan. First step, set aside 20% of your income. Amen? Hallelujah. Number 4 na tayo. Dalawa na lang. Sabihin mo sa tabi mo. Dalawa na lang. Ignorance brings humility. Now, minsan hindi maganda itong ignorance eh. Kaya lang, whether you like it or not, we are really ignorant about the future. True. So, let it be na yung ignorance mo about the future will make you humble. Amen? Just as you cannot understand the path of the wind or the mystery of a baby growing in a mother's womb, so you cannot understand the activity of God who does all things. Kaya nga napakahalaga kapatid, sa harap ng Diyos tayo ay mapagpakumbaba. Bakit? Kasi aasa ka sa Kanya eh. Sasabit mo sa Kanya lahat yung iyong man. Lord, saan ako mag-i-invest? Lord, turuan mo ako kung okay ba ito. And pagka nagawa mo na, sabi mo, Lord, nasa iyong mga kamay ang investment na ito. Bakit? Si Lord ang nagpapaikot ng lahat. Yes. Umasa ka sa Kanya. Pagpakumbaba ka sa Kanya. Huwag kang magmalaki. Hoy, may iipon na ako. Sa isang iglap, pwede mo wala. You understand? Kaya na may awit din tayo na nagsasabi, if God should choose, I could lose everything in a moment's time. But my life belongs to Him anyway. Amen? Hallelujah. Now, investing is not about predicting the future. You cannot predict the future. Yes. It is about preparing for it. Okay? Nag-i-invest ka hindi dahil sa alam mo kung ano mangyayari sa kinabukasan. No, nobody knows. Pero pinaghahandaan mo yun. Focus on risk management. So, kailangan na, ano yung risk? Yung tulad ng bagyo, darating ang bagyo eh. Taon-taon ba may bagyo sa Pilipinas? Yes! Dami kaya. Saan dumadaan ang bagyo? Sa Batanes, sa Leyte, at kung saan sa ang lugar. Right? Na kung nasa Leyte ka, hindi ka ba maghahanda? Bay, maganda ka. Hindi, huwag mong sabihin na, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Malitis ka pag dumating yung bagyo, yung bahay mo, inanod na. Maliwanag. Aba, dahil darating na ng bagyo, magsuhay ka na. Lagyan mo ng sungkod yung iyong bahay para pag dumaan yung bagyo, o itaas mo siya. Or, pinakamainam, lumikas ka na habang wala pang bagyo. Benta mo na yung bahay mo doon, lipat ka ng ibang lugar na mas mataas-taas. Okay? Huwag kang lilipat sa bundok, may landslide. So, yun yung tinatawag na risk management.
Lahat ba tayo mamamatay? Yes. Kaya maghandaan na ng puntot para sa iyo. Meron na. Lahat ba tayo magkakasakit? Yes. Amen? Wow, minsan overwhelming, ano? And yet, it is true. Focus on risk management and long-term value creation. Lahat ngayon ay online na. Yes. Maliban na lang kung ikaw ay pinanganak sa generation na ito, katulad ni Johan at yung iba sa inyo na kasing tanda niya. Pero katulad namin na walipas na. Ngayon ko lang yata na-admit. Katulad namin na palipas na, kailangan mo ulit mag-anak. Alam niyo ba na, kabibili ko lang ng bagong aklat. Anong aklat ang binili ko, do you think? About computer. No? About preaching. I bought a book about preaching. Why? Kasi yan ang main na trabaho ko. I do not believe that I am the best preacher there is. Huwag kang mayabang. Kailangan mo mag-aral. Kasi ang pinag-aralan mo noon, hindi na siya adaptable ngayon. Kayo na hanggang ngayon, di pa rin marunong umawak ng computer. I tell you. Kaya ko sinasabi sa inyo, bumili ka ng computer. Bakit? Hindi siya luxury ang computer ngayon. In fact, necessity na ang computer ngayon. Na hindi ko sinasabing bumili ka lang top of the line. Bumili ka lang yan sa Samsung mo. Pag-aralan mo siya. Kasi whether you like it or not, gagamit at gagamit ka niya. Maliwanag na. Kami sa bigil. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hanggang hindi ka nag-iipon, hindi ka makakabili. Hanggang hindi mo pinaghahandaan, hindi mo maaangkin. Hanggang hindi mo pinagtutuunan ng pansin, hindi siya mangyayari. Maliwanag? The worst thing that can happen in anyone's life is this. My worst fear is not failing. It is standing in a grocery line at age 68 and silently calculating if I can afford the food. Naranasan mo na, tulak-tulak mo yung trolley. Hindi naman siya masyadong marami, kalahati lang. Kaya lang, nagkakalculate na yung isip mo. Ayan. Kasi pagtingin mo sa pitaka mo, hindi ilang bills na lang yun. Okay? Mabuti sana kung meron kang card. Credit card. Do not own one. Not unless you have a good paying job. Amen? Huwag kang mayabang kapatid. Okay? Kasi mapapaya ka pagdating doon sa counter. Okay? Beep! Lagi na nakagano'n. True or false? And then suddenly, pag sumubra na, oo, hallelujah. Now, nangyayari ito all because you didn't take the advice or the 20 hours in my 30s. And if you are in your 30s, you are still going to change the course of your life to learn how investing and money works. Ignorance is not bliss. Hindi kaya-aya ang ignorance. Yes, it can bring us to humility before the Lord. But if you're going to remain ignorant, it is expensive. Okay? Ang hindi nagsisave, ignorant. Nagsisave pa rin ba ako hanggang ngayon? Yes.
Do I still save 20% of my income? Yes. Okay? Don't let your future self pay the price of ignorance. Kaya nga sabi ni James, sa James chapter 4, verse 13 to 15, come now, come on, man. You who say today or tomorrow we will go in such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? Hallelujah. You are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say this, if the Lord wills, we will live and do this or that. That is humility. Kung kalooban ng Diyos, gagawin ko ito o gagawin ko yan. Amen. Last na. Kasi kung may ako ito, wait, last na. The last but not the least, sowing. Ang pagtatanim will lead to productivity. Plant your seed in the morning. It is a command. Keep busy all afternoon, for you don't know if profit will come from one activity or another, or maybe both. Invest. Amen? Hallelujah. So we all need to invest relationally, spiritually, financially. Okay? And walang itinanim ngayon na bukas ani na. Yes. There is nothing like that. Even in relationships. Okay? Nilaban ko siya ngayon, pakasasakay ko pa. Si Sister Milor, kahit sabihin ko siya na I love you ngayon, walang effect. Takes time. Sabi niya, are you sure? Okay. Sigurado ka? Okay. I love you is cheap. Pakita mo sa akin na you really love me. Wait, pinrate mo na siya sa isang mag-arang mag-dance. Hindi ko lang. Takes time. Kasi kailangan ng consistency. Kailan mo nakikita pagka ang isang lalaki ay trustworthy? Dahil lang binigyan ka ng magandang singsing. Pagka consistent yung kanyang ginagawa na pagpaparamdam at pagpapakita ng maayos na damdamin para sa iyo. That is relational. Ganon din sa financial. Ano ka nag-i-invest financially? You have to contribute consistently over time. Yung unang taon, ang liit. Di ba nakita mo kanina? 4,000 lang para ayaw mong pansinin eh. Naalala mo, lagi mo sinasabi ko sa inyo, nung una nag-invest kami sa hospital, hindi ko pinapansin yung dividend eh. Minsan nga, 2 taon na, hindi ko pa kinukuha. Kasi alam ko, ang liit. 2,000. Pero ngayon, hallelujah. Amen? Suddenly, wow! Pag umuwi ako, hindi na ako gagastos ng extra dahil meron na akong pagkukunan. So you have to invest. Investment is time. Ganon din kay Lord. The longer we serve Him, the longer we honor Him, the more consistent we are, the more the Lord open doors of opportunity. Amen. For His name. Yes. Hindi ka na? Amen. Kaya huwag lang kayo mag-focus lagi sa financial. Kaya lang tayo nagpa-financial freedom ngayon kasi nga, this is something that is not being taught. Kaya minsan nga, yung ibang mga churches hindi nagtuturo nito eh.
the biblical view ba? Yung biblical view. Si Chikitan will give you a view on the worldly view and all the other financial management reels that you can find on Facebook or in TikTok or whatever. But yung sa church, and itong view ko is holistic siya. Meaning to say, hindi lang financial spiritual siya. Money is not only a commodity, it is a spiritual commodity. Because everything that is associated with God is something that is holy. Amen? Amen. Praise God. So, successful investing takes time, discipline, and patience. No matter how great the talent or effort, some things just take time. You can't grow a tree overnight by planting 100 seeds. No. You have to wait. Patience. Sige na. Hanggang sa maging lifestyle mo na siya. Hindi mo na siya pinapansin. Diba? Noong unang nagbigay ka ng isa po, parang nangingin ka pa kami ng dami pang iniisip. Pambayad ko na ito sa ilaw. Pambayad ko na ito sa ano. Kaya lang, sasaktan na naman ako sa sinasabi ni Pastor. Okay? Ano sasanay ka na? Baliwala na siya, di ba? Ilan sa inyo, iniisip mo pa every time na nagbibigay ka sa Panginoon? It becomes a part of your life. Ganon din ang pag-iipon. Pag sanay ka na inihiwalay mo yung 20%, hindi mo na siya pinapansin. Pagkasanay ka na nag-ooperate sa 70% on your budget, hindi ka na naghahagilap. Alam mo na hanggang doon ka lang. Di ba nung nasa Pilipinas ka, wala ka ng problema, di ba? Ang problema mo lang doon sa Pilipinas, anong isasahin mo mag-hap? Pero ngayon, ang problema mo, mag-birthday na si baby. Ano na, si tatay, gusto daw niya na magkaroon ng ganito. Ay, may tutubusin ang lupa. Dumami na ang, di ba? Hallelujah. One person gives freely and yet gains even more. I like this. This is spiritual investing. Another withholds unduly but comes to poverty. Meron daw na nagtitipid, nagwi-withhold. Pero, kahirapan naman ang inaabot. A generous person will prosper. A generous person will prosper. Amen. Whoever refreshes others will be refreshed. Hindi ako nangangako yan sa inyo, si Lord. Okay? Sino daw ang nagbibigay ng refreshing sa isang tao will be refreshed. Proverbs 11:24-25. Now, this brings us to the last slide na. Don't judge its day by the harvest you reap. Okay? Alin daw ang mahalaga? Harvest or planting? Why is planting more important than harvest? Very good. Hallelujah. Hallelujah. Dumulunong na kayo! Planting is more significant than the harvest. Why? Because there is no harvest without the planting season. And you know what? Pag nag-harvest ka na, plant again. Now, there are many things that I am already reaping by the things that I planted 10, 15 years ago or 20 years ago. Napakarami ko nang inaani ngayon
sa mga bagay na itinanim ko 10 taon, 15 taon na nakaraan. But you know what? My excitement today is to invest more. Relationally, spiritually, and financially. Why? Because I have seen it already. Because I know the hand of the Lord is on it. Amen? That if the Lord can trust me with a little, He can trust me with much. If the Lord can trust me with 100,000, He can trust me with 1,000,000. If the Lord can trust you with your 5,000 Hong Kong dollars, He will open doors. He will trust you. Probably, kailangan mo na ng grace. Kakaroon ka ng grace this year. Bibigyan ka ng amo mo ng 7,000. Then the following year, again, the Lord can trust you with 7,000. Then the Lord is going to give you another 10. My friends, ganun lang yun eh. It's a principle. But it is a divine principle. And it is up for you to believe or not. And when you believe, it is up for you to act or not. Are you going to act on it? Kikilos ka ba? Amen. And the answer is in your hands. Shall we all rise? Awitin natin yung first song kanina. Yes. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, bless you, Lord. Glory and power belongs to you, Lord. But now and forever, Lord. But now and forever, Lord. Would you close your eyes with me? If you are here this morning and the Lord has stirred a desire in your heart, ang desire mo makaipon, ang desire mo magkaroon ng bahay, ang desire mo na you will go home prepared, ang desire mo na magkaroon ka ng peace about your retirement, ang desire mo na mapunan mo ang lahat ng narinig mo ngayong umaga nito. If that is the desire of your heart, kung nandyan ang yung mga pangarap sa buhay, alam mo kapatid, the Lord is interested with your dreams. The Lord is interested with your desire. Not only with your need, but your desire. Hallelujah. Lift up your hand if you have this desire this morning. Taas mo ang kamay mo, lahat ng desire, taas natin sa Panginoon. Kasama na ang mga frustration na hindi ka pa nakakaipon, hindi ka handa, and alam mo na napaka-precarious ng buhay mo sa hinaharap. Just lift up your hands. The Lord knows. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Walang bagay na maipagkakait ang Panginoon sa iyo. Gusto ng Panginoon na pagbigyan ka. The Lord is not, hindi siya maramot. Gusto niya na magkaroon ka ng kagalakan. Gusto niya na magkaroon ka ng victory. Gusto niya na magkaroon ka ng kalayaan sa pera, sa lahat. Nais ng Panginoon na magkaroon ka ng security. Nais ng Panginoon na alam mo na hindi ka niya pamamayaan. Hallelujah. Ng mga prinsipyo na ating napag-aralan ngayon, and alam ko, maging ako man hanggang sa kahuli-huli ang bagay ng iglesia nito, we fall short of those principles. Bahagya ay hindi natin maabot ang mga prinsipyo ngayon. Ngunit nandito ang Panginoon sa umaga nito. Kapatid, hiligin natin sa Kanya na, Lord, this is my desire. Ito ang aking desire, Panginoon, na magkaroon ako ng relational investment, magkaroon ako, Panginoon, ng spiritual investment sa iyo, at magkaroon ako, Panginoon, ng financial freedom because of the investments that you're going to offer for me. Open for the door for me, Panginoon. Tayo manalangin. Lord, salamat po. Salamat sa mga kamay na nakataas ngayon.
Nalalaman mo, Panginoon, ang kanilang mga hangad sa buhay. Nalalaman mo, Lord, ang dahilan kung bakit sila ay nagpupursige. Nalalaman mo, Panginoon, ang pinagbabanat nila ng buto dito sa Hong Kong. Lord, napakarami namin mga pangangailangan. Lord, napakarami namin mga pangarap. Lord, dalangin ko na hindi maging pangarap yun habang buhay. Dalangin ko, Panginoon, Lord, na bigyan mo ng reality ang mga pangarap na yun. Lord, dalangin ko na as it is possible, oh God, as it is within your plan and purpose, I pray the fulfillment of those dreams. I pray for the fulfillment of those desires. I pray in the name of Jesus, Panginoon, na bibigyan mo ng wisdom ang bawat isa na naririto ngayon na magkaroon ng katuparan ang mga pangarap na yon. Lord, by your grace, and by your mercy, Panginoon, salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa freedom na meron kami ngayon, na humiling sa iyo, Lord, na magpakumbaba sa iyo, na umasa sa iyo. And Lord, hallelujah, Lord, na matutunan namin ang mga prinsipyo mo, Panginoon, sa habang buhay. Sa iyo pinagkakatiwala ang aming mga trabaho. Sa iyo pinagkakatiwala ang aming employer. Sa iyo pinagkakatiwala ang aming buhay. Ang aming mga pinadadalhan ng pera. Panginoon, ang dalangin ko, pagyamanin mo ang bawat isa. Lord, salamat po. Salamat po sa araw na ito. Sa iyo ang katagumpayan. Sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa napakakami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa aming Panginoon. Amen! Hallelujah! Thank you. You may be seated. Bago po